Good morning mga ate, kuya, magandang umaga po sa inyong lahat. Maglilipat ako ng cuttings ng dragon fruit. Kasi eto, umakyat na siya hanggang dun, gumapang na. Ang nasa pinakatuktok. So kailangan ko na siyang ilipat. Eto na lang yung maiiwan. Itong mga to, yung mga cuttings na yan, ito yung mga tinutusok ko lang na mga napuputol kasi madalas matumba tong mga to pag malakas ang hangin. Nanghihinayang naman ako, tinutusok ko at hindi naman sila mahirap paugatin. Ayan eto nga nilalagay ko lang yung iba dyan. Ayan, nakakapit na, ayaw nang nabuhay na. Pati to, kahit yung mga maliliit na ganyan na mga pinagputulan, nilagay mo dyan, kusang mag-uugat. So ililipat ko siya dito, sayang naman. Tapos ipapatong ko na lang, wala na kasi akong space, wala na rin ako makitang pag tataniman o paglilipatan. So ito na lang, tapos papatong ko rito. So ito na siya nagka-ugat na. Ayun yung pinakadulo, bakit nasa binunot ko. So kailangan na talaga siyang ilipat. Biro mo sa ganitong kalaking paso, nakasurvive siya. Hindi naman maselan ng dragon fruit, basta itusok mo lang tapos naaarawan. Ito kasi naaarawan sila rito maghapon Yan. Tapos maganda yung lupa. Yung iba nga pinuputol ko. Yan kusa na lang tumutubo. Tatanggalin ko yan, sayang naman. Wala na rin naman akong kagaya nito. Ipinatong ko dyan nag-ugat na. Itong mga to, ayan nag-ugat. Ito pa sa patong mo dyan, kusang mag-uugat yan mga yan. Hindi masela ng dragon fruit, napakadaling buhayin. Ito yung ugat healthy yung ugat niya. Problema ko, masyado ng crowded, siksika na yung ugat nila kasama tong physical graffiti. Ito. So dadandahanin ko na sigurado i-stress. Pero sabi ko nga matibay tong tong dragon fruit. Pagka na-establish na yan yung ugat nila, dire-diretso na yan. Eto na, masyadong makapal yung ugat. Ang ginawa ko, dahil hindi kaya ng yung paghiwalayin, ang ginawa ko, binabad ko sila rito sa tubig. Tapos unti-unti inano ko yung lupa. Pero hindi kaya talaga na hindi maputol yung ugat, hindi maiwasang hindi maputulan ng ugat. Kaya pagkalipat ko nito dito, ilalagay ko muna siya sa lilim. Mamaya ko na siyang hapon babalik dito. Kasi kawawa yung halaman, masyadong i-stress. Hindi ko na siguro may papakita kung paano ko tinanim rito kasi wala akong tagahawak. Ayan, nailipat ko na sila dito muna sila pansamantala. Mamayang hapon babalik ko to sa taas. Ito muna para hindi sila masyadong ma-stress. Ayan, nailipat ko na. Dito ko pinalusot dito.
Kasi masyado ng maraming branch dito sa kabila. Dito naman sila sa kabilang side. Pinatong ko lang itong maliit na container dito sa container na to. Tapos nalagyan ko rito ng bato. Tapos itinali ko. Yan, tingnan natin kung mapapabunga natin to. Pero bubunga yan kasi nga ito 16 liters. Tatlo yung nakatanim. Ayan o, tatlo yan. Sa simula, dalawa lang yung tinatanim ko kasi 16 liters nga lang. Pero dahil limited yung ano ko, pagtataniman, sinubukan kong gawing tatlo. Tingnan natin kung ano magiging epekto. Siguro dahil tatlo sila, magbabawas ako ng branch. Hindi ko masyadong panadamihin para kahit papaano ma-offset yung ano niya, yung laki ng container tsaka yung sa dami ng mga branch na patutuloyin ko. Ito, ang dami na namang mga shoots na tumutubo. Tingnan natin. Ito kasi medyo malaki yung paso niya, kaya pinatuloy ko ng ganyang kadami. Ito nga pala yung update nung hinand pollinate ko, yung huling hinand pollinate ko, yung flower na hindi ko na malayang bumuka na pala. Yan. Tapos tinanggal ko na to. Ito, dali lang tanggalin to dito. Pupulupot, i-ano mo lang, twist. Ano kasi to kailangan tanggalin to para makabuelo na tong bunga sa paglaki. Tapos may mga ilang bulaklak na akong nakita. Ito yung aking black dragon fruit. Ang daming flower. Ayun pa first fruiting yan. Tapos meron pa yung ilang variety, may nakita na rin ako. Ayun, ewan ko lang kung kita nyo. So ano na yan, sunod-sunod na dahil fruiting season ngayon ng dragon fruit. Ito na yung naunang hinand pollinate ko. Ang bilis lumaki. Sayang yung nandun na abort. Okay, hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. God bless.